Linsangan at sobrang tuyong lagay ng ating panahon, hindi lang mga tao at pananim ang piniperwisyo, pati ang mga hayop nabubulabog. Maliban sa napakainit na panahon dala ng El Nino, takot ang isa pang dahilan kung bakit tumatagaktak ang pawis ng mga tigabansalan sa Davao del Sur. Nabulabog daw kasi ng sobrang init ang isa sa pinakapinangingilagang ahas sa buong mundo, ang banakon. Ang banakon o Philippine King Cobra, tinatayang may habang 10 hanggang 15 talampakan ng adult o matandang banakon. Yung pagpakita ng tao, yung maganon, yung tuwindig ba? Kung lalapitan mo, lalo nang tumaas din. Nakabahan po. Minsan hindi nakakatulog sa gabi. Kasi mamaya, kumakatok kasi daw yun sa mga pintuan. Ang pinakahuli nitong biktima, ang mag-aabakang si Arnold. Nasa gubat ang mag-amang Arnold at Arjeef nung bigla na lang daw tuklawin ng kobra sa paa si Arnold. Aray! Anak! Punta ka na dito! Halika dali! Sakit! Naitakbo pa raw si Arnold sa ospital, pero makalipas ang 8 oras, binawian ito ng buhay. Marami ng pagsubok nang dumating sa kanyang buhay. Para lang may ahon kami sa kahirapan. Hindi ko akalain na sa ahas ng mamamatay. Hindi naman ganun kataas din yung mortality. Kung basta may dadala mo kagad sa hospital or kung mabibigyan mong first aid, if tourniquet mo yan eh. Kung nakagat ka dito, talian mo ng mahigpit dito para hindi mag-flow yung venom. Ang bagsik ng kamandag ng banakon o kobra, gumapang na rin hanggang sa kalapit na barangay ng Tinungtongan. Naabutan namin ang pamilya ni Mang Andres na nag-eempake. Lilikas na raw sila sa takot na muling umatake ang mga kobra. Isa kasi sa mga natuklaw at napatay ng mga ito, ang anak niyang si Aldrin. Nangangahoy raw sila noon nung bigla silang inatake ng kobra. Tinuwa ako ng ahas! Biglang lumabas ang ahas dito. Palipad yung ahas patungo kay Aldrin. Pag nakagat siya dito. 30 minutos lang daw ang itinagal ng buhay ng kanyang anak. Dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, nagdeklara ng giyera si Mang Andres kontra sa mga kobra. Gamit ang kanyang itak at tungkod na gawa sa matigas na baging, hindi raw nila uurungan ang mga ito. Ito yung tinawag na bahil o gamot. Para ang ahas, pag malapit sa iyo, ganyan ang gawain mo. Pakagat lang ito. Pagkatapos bubunot ka sa iyong itak, ganyanin mo. Banakon! Pagkita ka na mo! Kahit ako lang, hanapin ko para lang makaganti ko sa akong anak. Kung sino makauna sa amin. Siya makauna, makatingin sa akin, pasensya ko. Pero kung ako, patayin ko talaga siya. Kainin ko pa. Ito yung may mga reported incidents ng atake ng ahas. Ang pulis naman sa Bansalan, minabuting i-display sa kanilang presinto ang mga bumibiktima sa kanilang mga kababayan. Unang-una is awareness. Kasi nga, nung may namatay na kinagat nga ng banakon, mag-ingat din sila kasi very ferocious daw itong ahas na ito. Nangahabol nga lang ng tao. Mabilis daw kasi ang metabolismo o pagtunaw ng pagkain sa tiyan ng mga ahas tuwing tag-init. Kaya't napipilitan sila